Again, good evening. Another Tuesday, sama-sama tayong pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ang first book of John ay isang aklat ng Biblia na talagang marami siyang ibinibigay sa ating katuruan bilang mga mananampalataya. And we need this so that we can um, truly say that we love God, that we obey Him, that we know Him, not only through our confessions, but through the lifestyle na pinapamuhay natin. So ngayong gabi, pag-aralan natin ang walking with God. See if we can share the screen. Okay, walking with God. So ang main verse natin ngayon ay 1 John chapter 2 verses 3 to 6. Okay. Sa atin po, lalong-lalo na po sa ating dinadalang pangalan ng church na Disciples of Christ, yan po ay ang pagsunod, pagbibigay puri sa Panginoon sa kanyang ibinigay sa ating mga examples. Ang ibinigay niya sa ating examples, ang pamumuhay niya, ang kanyang mga kautusan, mga promises, ay binigay sa atin para magkaroon tayo ng mga bagay na matutularan natin. Kasi Jesus Christ is the best pattern po ng mga Kristiyano. Kaya nga tinawag tayong disciples of Christ. At yun din mga kasama natin dito na hindi naman sa ilalim ng church natin ay nabubuhay din sa pamamagitan ng kanilang pagsunod sa Panginoon. So kailangan natin ang mga bagay na ito upang matawag tayong disipulo ng Panginoon. Kasi lahat ng iyan ang gusto ng Panginoon sa atin, ang maging disipulo niya. Kaya nga, ang huling habiling bago siya umakyat sa langit ay go unto all the world and make disciples of all nations. Ang disipulo po ng Panginoon ay ang isang tao na nag-aaral, pinapag-aralan ng buhay ni Kristo, gustong sumunod sa Kanya at mamuhay na kamukha niya. So ang goal po ng Christian is dapat maging Christ-like. Katulad tayo ni Kristo sa pananalita, pag-isip, pagkilos, pagiging pakikiisa sa ating Diyos na Ama. Okay, basahin natin ang scripture ngayong gabi. Tingnan natin ang sabi dito. Ang isang Kristiyano kasi ay dapat maging siguro o nakatitiyak sa kanyang pakikitungo or relationship sa Panginoon. Ang Diyos ay totoo at nakatitiyak kung sino ang sa Kanya. Ang problema nga ay hindi natin katulad ang Diyos sa mga bagay na yan. So kailangan tiyakin natin na tayo talaga ay nakakakilala sa Panginoon. We know Him by having a relationship with Him. Pagka sinasabi ng Bible na kilala mo ba ang Diyos o nakakakilala ka ba sa Panginoon, ang ibig sabihin po noon ay mayroong personal relationship. Kasi ang pagkakakilala sa Panginoon na tinutukoy ng Bible ay yung having relationship. Kung meron lang tayong information, meron lang tayong mga bagay na nalaman na dinig tungkol sa Kanya, although naniniwala tayo doon, pero wala tayong relationship sa Kanya in the form of obedience na papag-aralan natin ngayong gabi. So kailangan na ang kinukumpisal natin ay pareho or katugma ng ating pinapamuhay. Kaya ang sabi dito sa 1 John, ang main verses natin ngayon ay apat na verses nandiyan sa 1 John chapter 2. Sabi niya, nakakatiyak tayong kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Kaya nga ang sinasabi ni John dito ay sinasama niya ang sarili niya na alam niyang siya ay nakakatiyak na kilala niya ang Diyos. Pero maraming mga Kristiyano na hindi.
Kaya binigyan niya ng challenge o binigyan niya ng test ang bawat isa para makilala talaga, para malaman talaga na kilala niya ang Diyos sa kanyang sarili at para malaman din ng tao kung ang isang taong ito ay talagang kilala niya ang Diyos. Okay? Sabi, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Napakadali kasing sabihin na ang isang tao ay mananampalataya. I'm a born-again Christian. I'm a believer. I belong to Jesus Christ. I'm a follower of Christ. Or I'm a disciple of Christ. Yung mga bagay na yon ay andaling sabihin. Pwede pa natin niyang i-print sa ating t-shirts. Pwede pa natin gawing slogan yan. Pwede nakapaskil yan sa ating mga fridge. Pwede rin, dinidisplay natin sa mga pinto. Pero iba talaga ang pagdideclare at pinapamuhay natin. Kailangan kasi magkatugma ang ating sinasabi at pinapamuhay. Kaya nga ang sabi dito ni John, kilala niyo ba ang Diyos? Well, ang nakakakilala sa Diyos ay yung mga sumusunod sa kanyang mga utos. Marami ang utos ng Panginoon sa atin. Lahat naman yan ay nakasalalay sa Biblia. So ang nakasalalay po sa Biblia ng mga utos ng Panginoon ay yung mga bagay na dapat natin sundin. Hindi naman niya pag-uutos ang isang bagay na hindi kaya ng kanyang mga anak, ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga mananampalataya. Walang sinabi ang Panginoon na hindi natin kaya. Ang kailangan lang natin ay sundin yon. At ang maganda nga sa ating Panginoon ay pag may binigay siya sa ating isang kautusan na alam niyang magiging challenging sa atin, ay binibigyan niya tayo ng tools, ng weapon, ng kakayahan, lahat ng mga bagay para matupad natin ito. Okay? So ang hinahanap talaga ng Panginoon, magbuhat pa naman noon nung unang creation, nung sa creation pa lang, 'di ba? Ang number one test niya kay Eva at kay Adan ay kung susunod sila sa pag-uutos niya. So God is asking us complete obedience. Ang pagsunod po sa Panginoon ay kung kalahati lamang, kung 50% or kung 75%, kahit pa sabihin natin 99% or 90%. Yun po ay hindi pagsunod kung hindi talagang total obedience, ang buong-buong pagsunod sa ating Panginoon. Naamin natin, talagang marami nakasulat sa Biblia na mahirap talaga, very challenging. But each and every one of them ay ibinigay sa atin para sa ating kabutihan. Maring hindi natin na-realize sa una kung bakit inuutos ng Panginoon ang bagay na yon, pero pag sinunod natin, makikita natin ang dahilan bakit. At ang dahilan yon ay para sa atin. Okay. Mayroong mga pagkakataon naman na inire-reveal na ng Panginoon bakit niya inuutos sa atin yon. Pero ang isang Kristiyano, isang tunay na Kristiyano ay sumusunod muna bago tanungin at sumusunod na sa Panginoon kahit hindi niya naiintindihan kung bakit. Ganun nga ang ano natin pagtitiwala sa Panginoon kasi kilala natin siya. Kung alam natin na ang utos ay galing sa Kanya, or galing sa Biblia, dapat wala na tayong alinlanging hindi sundin. Kasi nga, kung hihintayin nating maintindihan muna natin, kahit masakit, kahit mahapdi, kahit talagang magbibigay sa atin ng isang bagay na talagang hinahanap sa atin ay matinding pagsunod, determinasyon, lahat ng efforts natin, yan ay magbibigay ng magandang kabutihan sa atin. So then, ulitin po natin, wala namang inuutos ng Diyos para hindi sa kabutihan natin. Ang mga bagay na yan ay sa ikalalago natin at para manatili tayong malakas sa mundong ito na napakaraming challenges. Okay, so if everyone can ask, kung nagdududa siya kung siya ba ay talagang anak ng Diyos, siya ba ay talagang nakakakilala sa Panginoon,
Ang susunod na tanong ay, sumusunod ba ako sa kanyang inuutos? Kung ang sagot diyan ay oo, ayon sa 1 John chapter 2 verse 3, nakatitiyak tayo. Sigurado tayong kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Take note of this po, mga utos. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi lahat ng mga utos. Talaga naman na aminin natin na hindi natin masusunod ang lahat ng utos. Pero nakikita ng Diyos ang puso natin kung nagpupursige tayo na sundin ang lahat. Ang ating pong obedience ay kailangan manggaling sa puso. Kung nanggagaling lamang po sa isipan yan or panglabas, yan po ay hindi magtatagal. But if in your heart you have the desire to please God, ang obedience ay manggagaling sa puso mo, gagawin talaga ng kamay mo yan. Gagawin ng paa, gagawin ng mata, gagawin ng bibig, lahat-lahat ng nasa atin. Kaya nga sabi ng Biblia, ang laman ng puso, kung ano ang laman ng puso ay siyang bubulwak. Lalabas yan. So, kung ang puso natin ay punong-puno ng pagsunod, yaan ay makikita at lalabas at magiging masunurin tayo. Okay? So, again, ang ganda ng sinasabi ng verse 3. Kailangan matiyak mo na ikaw ay nakakakilala sa Diyos, kilala mo siya. Hindi lamang information, hindi lamang revelation. At ikaw ay kilala rin ng Diyos. Ang pruweba nito ay kung sinusunod mo ba ang kanyang mga utos. Ayun, ang sabi naman po sa susunod na verse ay, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Again, we're come to confession and living out the truth. Napakadaling ibulgar sa ating bibig ang katotohanan. Totoo ang sinasabi natin. Sinasabi natin na ang Diyos ay dakila, Diyos ay nagpapala sa kanyang mga anak. Ako ay naniniwala sa Diyos, binabasa ko ang kanyang salita, pero hindi naman natin sinusunod yun. Yan po ay lumalabas sa bibig natin. Kahit gaano kalaki ang ating declaration or confession, yun pa rin ay hindi totoo at isang malaking kasinungalingan kung walang pagsunod. Kaya nga ang sabi, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi sumusunod. And again po, na-emphasize ng Biblia ang pagsunod, 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 obedience, obedience, obedience. Yan ang hinihintay sa atin ng Panginoon na gagawin natin hanggang siya ay bumalik. Kasi nga, pag bumalik na ang Panginoon, there's no more option sa atin. Ngayon, may option pa tayo na sundin siya o hindi sundin. Kaya nga, this is a test for every Christian waiting on the complete redemption of Christ. This is challenging po sa mga Kristiyano na. Kasi maraming Kristiyano ang Kristiyano lamang sa bibig. Hindi po pwede yun. Kailangan parehong-pareho ang pamumuhay at ang dinideclare natin ng ating bibig. Ang linaw po ng sinasabi ng 4 na napaka matitinag ka talaga pagka naintindihan mo to at nakita mo ang mensaheng binibigay sa atin. Sinungaling tayo. Sinungaling ang isang taong full of declaration without application. At wala sa atin ang katotohanan. Ang katotohanan, ang ibig sabihin niyan ay marami po ang nangangahulugan ng mga bagay. Ang isang katotohanan na binabanggit ng Biblia. Yun po ay ang salita niya, ang utos niya, si Jesus Christ, the Holy Spirit. Ang mga bagay na yan ay kung ano man ang tinutukoy nitong 1 John chapter 2 verse 4 ay wala sa atin yan.
sinungaling na tayo at hindi talaga nasa atin ang Panginoong Hesus, wala sa atin ang Holy Spirit, wala sa atin ang kanyang salita, wala sa atin ang mga bagay na na sinabi ng Panginoon na nanggagaling sa Biblia. The Bible is a complete. It's a complete truth about God and who He is and what He wants us to do. Okay. Gusto ba natin na maging maganda ang pangalan natin sa harap ng tao na tayo ay kapuri-puri. Marami tayong compliments, maraming namamangha, maraming nagsasabi na ang ganda ng pagkakristyano natin, ang ganda ng pagiging mananampalataya natin, ang ganda ng ating pamumuhay, na yun pala ay pagkukunwari. So sa harap ng Diyos, tayo po ay sinungaling. Dahil yun ay mga panlabas lamang. Pinapakita lang natin na kunyari ay sumasamba tayo, nagdarasal tayo, sumusunod tayo sa Panginoon, sa sinasabi lang natin. Wala talaga sa atin ang katotohanan. Kaya nga ginigising tayo ni John sa kanyang mga sulat na ito na para ipinahatid niya sa matinding pananalita na kanyang ginamit, sinungaling at walang katotohanan. Sa mundong ito ay napakaraming kasinungalingan pala. Na kasinungalingan talaga. Ang mga tao ay nabubuhay sa isang pagkukunwari, hypocrisy. Kasi nga, ang number one hinahanap ng mga tao sa mundong ito ay ang power, fame, glory, riches, kahit wala noon. Maraming tao na nagkukubli sa kasinungalingan na meron sila noon. Kasi nga, ang gusto nila ay mapasaya o maging katanyag-tanyag sila sa harap ng tao. They want to please men. Pero sa harap ng Panginoon, na wala tayong maikukubli, maski ano, tayo ay isang sinungaling at wala sa atin ang katotohanan. Ano ang hinahanap sa atin ng Diyos? Obedience. Kaya ang sabi, ngunit kung hindi naman sumusunod sa Kanya, kahit sinasabi natin na kakilala natin ng Diyos, yon pa rin ay kasinungalingan. Wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga ang sabi dito sa 1 John 14:20, John 14:21, ang sino mang tumanggap at sumusunod sa mga utos ko, si Jesus Christ ang nagsasabi, ang siyang nagmamahal sa akin. So noong una sinabi natin, sinabi ni 1 John na ang sumusunod sa Panginoon ang nakakakilala sa Kanya. Ngayon, John 14 verse 21, ang sumusunod sa utos ng Diyos ang siyang nagmamahal sa akin. Sabi, ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking Ama. Mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. This is a beautiful promise kung marirealize lang natin. God would reveal Himself more and more to the people who love Him. And who are those people who love Him? Those that obey Him fully. Okay. So, ang pagsunod sa Panginoon ay expression na kilala natin siya at expression na minamahal natin siya. At minamahal din niya tayo. Kaya ang ganda ng reciprocated na pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sino mang tumanggap at sumunod sa mga utos ko, ang siyang nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din. Wow, mahal natin ng Diyos. Although that's going to be imperfect kasi hindi natin kayang tumbasan ang pagiging perfect ng Panginoon, but He sees our hearts. But if we're doing our best to love Him, kahit hindi pa perfect yon, ang kapalit noon ay ang perfect love ng Panginoon. Mamahalin din ng aking Ama. So ito na, ang Diyos Ama, si Jesus Christ, Diyos Anak, ay mamahalin tayo. At ang ganda talagang
unawain at tanggapin ang sabi ni Jesus Christ. Ang sabi niya, ang ganda, mamahalin ko siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. Marami sa atin, kaya nga we are experiencing distance from God kasi we're simply not obeying Him. Ito ang promise. Pag sinunod natin sa Kanya, siya, mamahalin niya tayo at lalo niyang ipapakilala ang kanyang sarili sa atin. That means He will reveal Himself more and more to us. Ayaw ba natin yon? Ayaw ba natin na makilala natin ang Panginoon na lalong-lalo na? Ang lahat naman pong ito ay makikita natin sa Biblia. Kaya minsan hindi natin nakikita ang salita kagad, hindi natin naiintindihan kagad. Sinasabi natin napakalalim, napakatalinhaga. Pero ito ang pangako ng Panginoon. He will make things clear to us. He will reveal Himself unto us. Kaya nga nung dito rin sa chapter 14 nito, may tinanong si Kristo, bakit hindi niyo po pinapakilala ang inyong sarili sa lahat? Ang sagot ni Jesus Christ, ni Kristo ay, ang nagmamahal sa akin ay susunod sa aking salita. Again, parang inulit, no? Inulit, talagang pinagdidiinan at binibigay sa atin ng malinaw na malinaw, ang nagmamahal sa Kanya ang sumusunod sa Kanyang salita. Again, inulit na naman, mamahalin siya ng aking Ama. Mukha nang sinabi sa verse 21. At mananahan kami sa Kanya. Okay? God's presence will be with us. So God will love us, Jesus Christ and God the Father, and they will reside in us. Ang sabi niya, mananahan kami sa Kanya. Sino yung Kanya? Yung mga sumusunod sa salita ng Diyos. At ang ganda ng verse 24. Ngunit, ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi sumusunod sa aking mga salita. That's a very clear evidence. Wala na tayong dapat kunin pang ebidensya or pruweba kung tinatanong natin ang ating sarili. Do you love God? Am I loving God really? Do I really love God? Then the next question should be answered by us. Do I obey Him? Sumusunod ba ako sa Kanya? Kung ganon, ang sabi dito, mamahalin tayo ng Ama at mananahan sila sa atin. At i-reveal ni Jesus Christ ang Kanyang sarili sa atin. At ito pa, yung last part nitong verse 24. Ang mga salitang narinig nyo ay hindi nanggaling sa akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. So all Jesus Christ that has expressed Jesus Christ that has declared, Jesus Christ that has preached and teach and taught, ay galing sa Ama. Kaya nga, Jesus Christ and the Father are one. So, ang ganda po ng sinabi sa 1 John at nandito pa rin sa John. Sabi pa niya sa James, sabi ni James naman, ito naman, si James naman, iba naman na sumulat nito. Okay. Ngunit ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya, the law that gives freedom. Ano yung kautosang ganap na nagpapalaya? Okay? Nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya. Those who search and obey the law that gives freedom. Ang kautosang ganap na nagpapalaya ay ang mga kautosan ng Diyos. Bakit siya nagpapalaya? Kasi kung susundin natin ang utos ng Diyos, magiging malaya tayo sa pagiging tanikala or alipin ng kasalanan. Kaya nga, isa yon sa mga produkto, isa yon sa mga resulta, isa yon sa mga dahilan bakit inuutusan tayo ng Panginoon. Para magkaroon tayo ng guidance na talikuran ang mga kasalanan at magtatagumpay naman tayo. Okay? Ang kasalanan po ay nagtatanikala, ang kasalanan ay nagtatali, ang kasalanan ay umaalipin sa atin. Ngayon, maraming sinabi si Jesus Christ. Maraming nakasulat sa Biblia para
matalo natin, magipi natin ang kasalanan na nagpapalaya sa atin. And the more we obey God, the more we become free from the schemes and the wiles of the enemy. The more we become free from the worldly principles na nagbibigay lang man sa atin ng kalungkutan, nagbibigay lang sa atin ng destruction, nagbibigay sa atin ng frustration. So bakit pipiliin pa natin sundin ang inuutos ng mundong ito? Though very attractive siya. Talaga naman attractive, kumikislap, parang pleasurable, parang nakakaakit. Pero at the end, it's only destruction. Okay? Ang taong nagsasaliksik, kailangan saliksikin natin ang scripture. Sometimes po, ang pagbabasa ng Bible ay hindi kagad magre-reveal yan. Kailangan mo pang pag-ulit-ulitin ng ilang beses, tapos ikumpara mo yung other translations. Doon mo talaga masasaliksik at makikita ang kahulugan. Ang tunay na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon ay nakikita niya. Well, we admit talagang matalinhaga. Maraming talinhaga ang scripture. Maraming poetic pa, maraming mga parables. Pero kailangan saliksikin natin ang kahulugan nun. At paano natin ma-apply sa buhay? Ang pangako naman ng Panginoon, ipapadala niya ang Holy Spirit sa atin. Pinadala na nga niya. Ang Holy Spirit ay magre-reveal sa atin ng lahat ng katotohanan. Kaya nga po, when we read the scripture, we should read it prayerfully. As we're reading it, we are asking God, praying unto God to reveal things unto us. Pagkatapos, pag naintindihan na natin, ang susunod ay kailangan tuparin na. Kaya nga sabi, ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan, naganap nagpapalaya, at hindi tagapakinig lang na nakakalimot agad ay ang mga taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Ito ang magandang revelasyon dito sa James 1. Pagka hindi mo pala sinunod ang inutos niya, isang tabi mo o sinabi mong bukas, tsaka na, yun ay makakalimutan mo daw agad. Hindi tulad ng pag nadinig mo, i-apply mo kagad sa buhay mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kasi nga, anumang bagay na hindi natin in-apply kagad, ay nakakalimutan natin. Yan naman sinasabi ni James, di ba? Ang taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautusan ng Diyos at hindi tagapakinig lang, na nakakalimot agad. Ang isang tagapakinig lang na walang application ay madaling makalimot sa kanyang mga nadinig. No matter how diligent listener that person is, ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Sino ang pinagpapala ng Diyos? According to James, doon sa sumusunod sa kanyang salita. Okay? So, balikan natin yung main verse natin. Ang nagsasabing nakakakilala ng Diyos, ngunit hindi naman sumunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Question is, do you have the truth in your heart? One way to prove that is, are you now obeying what is in your heart? Nakita natin kanina, kung pinapakinggan lang natin, makakalimutan natin. Okay? Verse 5. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na tupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. God's love is made perfect in us. Lubos na natupad sa atin ang pag-ibig ng Diyos. Well, we know that God's love is perfect. But anong ibig sabihin na lubos na natutupad sa atin ang pag-ibig ng Diyos? O God's love is made perfect in us. Ibig sabihin sa ating pagsunod ay doon nakikita, umuuspong, lumiliwanag ang pag-ibig ng Panginoon na nasa atin.
Ang pag-ibig ng Panginoon na nasa atin ay nagbubunga, nagsasaad ng ating pong relasyon sa ating Panginoon. Na tayo ay talagang tumanggap ng pag-ibig ng Diyos. Marami kasi sinasabi, I love God, I love Jesus. Marami nito mga stickers pa sa kotse. Marami nito na sinusuot sa kanilang mga t-shirt, yung mga may letrang I love Jesus o Jesus loves me. But, natutupad ba yon? Lubos na natutupad ba yon sa kanyang buhay? Ang natutupad ang pag-ibig ng Diyos according to James 2 verse 5 ay kung sumusunod ka sa salita niya. So nakikita natin ang mga bunga ng pagsunod. Nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa atin, nananahan ang Ama at si Jesus Christ sa atin. Tayo po ay nagiging totoo, tayo ay pagpapalain, ang pag-ibig ng Panginoon ay magiging natutupad sa atin. That is obedience. Yan po ay mga ilang bagay pa lamang na ating mababanggit ngayong gabi, pero napakarami pong sinabi ang Biblia na magiging bunga simple ng pagsunod. Tuloy natin. Ang sabi dito, at sa ganitong paraan, natin malalaman na tayo ay nasa Kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Hesukristo. Yan. So if we claim we are one with God, then we should live as Jesus lived. So yun, again, babalikan natin, sinabi natin kanina, ang goal dapat ng isang Kristiyano ay maging disipulo ni Kristo. Ang disipulo ni Kristo ay ang mga taong who wants to live and to be like Christ. Christ-likeness ang ating pong hinahangad sa atin. Well, ano ba ang mga dapat nating, ang sabi kasi, dapat siyang mamuhay ng katulad ni Kristo. Well, alam natin na we cannot live like Jesus who was so perfect and sinless. Okay? So, but marami siyang iniwan sa ating ehemplo na magagaya natin. True, hindi natin kaya ang mga milagrong ginawa niya. Hindi tayo makakapagbuhay ng patay. Hindi tayo makakapagpagaling ng mga may sakit na ginawa niyang na kagaya ng ginawa niya na talagang milagro. Okay? So, marami naman siyang iniwan sa atin na dapat nating ipamuhay ng tulad ng ipinamuhay niya. Anong mga bagay na yon? Ang pag-ibig, ang pagpapatawad, ang compassion, ang forgiveness, obedience to the Father. Yung mga bagay na ginawa niya para palakasin ang tao, bigyan ng katotohanan, ganun po ang mga bagay na kaya nating gayahin na ginawa ni Kristo. Kaya nga meron na tayong salita ng Panginoon, nasa atin na ang Biblia at nasa atin na rin ang Holy Spirit na tutulungan tayo talaga na mamuhay na katulad ni Kristo. Yan. Ang sabi naman po sa Matthew 7:21 to 23, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. This is one of the scariest verses sa Bible, itong mga sinasabing ito. Kasi maraming nagsasabi nito at maraming nangatwiran nito. Ang sabi, hindi nga lahat ng tumatawag sa Kanya, nagkiklaim na Kristiyano sila, ay makakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Ang sabi, ang mga tao lang na, ayan, sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yung mga taong sumusunod sa Kanya. Amang sino? Amang na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Again, this is emphasizing, repeating, highlighting
na talagang kailangan nating sumunod. Hindi lamang kahit nga sabi dito, marami ang nagsabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng iyong salita, nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Kahit pala ginawa natin yon at nasa katuparan sa ating ministry, so we preach and proclaim the gospel. Nagpalayas tayo ng mga masamang espiritu, gumawa ng mga himala. So kahit pag gumawa ng milagro ang ating mga kamay, ngunit hindi natin sinusunod ang kalooban ng Ama, ang kalooban niya, ang kanyang mga utos, kanyang mga sinabi, ay ito ang sasabihin ni Jesus Christ sa atin pag umarap tayo sa Kanya. Verse 23, the scariest verse. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. So how many Christians, how many ministry workers, how many pastors, how many workers in the kingdom of God na sasabihan ni Kristo ng mga salitang ito sa paghuhukom, sa araw ng paghuhukom. And they've done marvelous things, and they've done miracles, and they've achieved so much. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko pa rin kayo kilala. In what area? Bakit? Simply because they failed to obey the will of the Father. How scary is this? So nakikita pa muna natin talaga, it's not enough our words. It's not enough yung ating mga himala, yung mga naka-accomplish ng ating kamay, na-accomplish ng ating sarili. Kung hindi natin sinusunod ang will of the Father. So makikita po natin, hindi lahat ng milagro, hindi lahat ng achievement sa ministry ng mga churches, ng mga tao, though how great they are from the outside, pero sa loob nila ay hindi pala nila sinusunod ang Ama, then they all just disappear. Baliwala po talaga. So again, hina-highlight ng pag-aaral natin ngayong gabi, obedience, pagsunod sa Panginoon. Okay. Sabi nga ni Jesus Christ sa John 15:12, ito ang aking utos sa inyo, magmahalan kayo katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Kaya nga ang sabi ay, kung kilala natin ng Diyos, then mamuhay tayo na katulad ni Kristo. So ito ang isang bagay na sinasabi natin ni Kristo na kaya mong gawin at binigyan kong example na para tularan nyo. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo in what way? Katulad ng pagmamahal ko sa inyo. So we imitate the love of Christ in loving one another. In what way? Ano ba yung example na pagmamahal ni Jesus Christ na ibinigay sa atin? Sincere love. Talagang pag-ibig na hindi naghahanap ng kapalit, hindi panglabas lamang. Ito ay talagang totoong-totoo na nanggagaling sa puso. Kaya lahat ng sinabihan niya ng mahal niya, kanyang disipulo, ang church, ang mga sumasampalataya sa kanya, ay talagang mahal niya na walang alinlangan. Sabi, ganun din daw po tayo. Ang pamagmahal natin ay kahit na mga kaaway natin, mga nagpe-persecute sa atin. Di ba yun ang nangyari kay Jesus Christ? Ang mga hindi naniniwala sa Kanya, ang mga kumakalaban sa Kanya, Jesus Christ still died for them. Kaya nga sabi, while we were still God's enemy,
Jesus Christ died for us. Jesus Christ did not wait for us to be reconciled to Him. Jesus Christ did not wait for us to repent. Jesus Christ did not wait for us na maniwala tayo sa Kanya while we were still enemies of God. Jesus Christ died for us. So yun ang isang napakalaking challenge sa atin. How can we die for our enemies? How can we do something? Sa Tibuano ka? Ha? Abide. Sunod, no? Abide. Abide, sumunod. Yeah. Yeah, ang sumunod ay abide. Okay, ngayon, kung bibilangin natin, ilang beses kong binanggit, ilang beses natin pinaulit-ulit, ang sinabi na ang pagsunod sa Panginoon ay napaka-importante po. Okay? So, ano ang katunayan ng isang tunay na Kristiyano o ebidensya na ang isang Kristiyano ay tunay, sumusunod sa utos ng Diyos, verse 3, sumusunod sa salita ng Diyos, verse 5, sumusunod sa mga yapak ni Kristo, verse 6. It's okay. No problem. So, yan po, ano pa bang mahirap o hindi natin kailangan maintindihan dito sa ating pinapag-aralan ngayon? 1 John 2, 3-6. Kahit basahin natin sa English. And we can be sure that we know Him if we obey His commandments. So a lot of people are saying they know God, but they're not obeying His commandments. Verse 4, if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments, that person is a liar and it's not living in the truth. But those who obey God's word truly show how completely they love Him. That is how we know we are living in Him. Those who say they live in God should live their lives as Jesus did. So let's become Christ-like. Let's aim to be Christ followers, to be Christ-like in thoughts, deeds, in every area ng buhay natin. Okay? So we'll stop there and to give everyone an opportunity to ask question or to add something sa ating pong napag-aralan ngayong gabi. So, ulitin po natin ang kabuuan ng ating mga verses na sinabi. Nakatitiyak tayong kilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit sa sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo ay nasa kanya. Ang sino mang nagsasabing siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay ng tulad ni Jesucristo. Two things po, obey God and live like Christ. Tayo po ang mga katanggap-tanggap na mga anak ng Diyos na kahit dumating ang araw ng paghukom, wala tayong alalahanin. Why? Because we obeyed God. Okay po. So, anyone who would like to ask a question, who has a question or something to add sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi? Ano, Pastor? Share lang. Sige, Ray. Ay, si Pearl po ito, Pastor. Pearl. Hindi na namin nawawala eh. Ano po, testimony ko din po kasi ito kasi matagal, nagsaserve po ako sa church din. Alam na to ng karamihan pero nakaka-relate ako sa story to kasi I've been in serving the Christian sa church since 2017. 2015 ako pumasok but 2015 ako nag-start na mag-serve.
Ngayon, nag-aano pa nga ako noon nagsasalita pa nga ako noon. Tapos, madami akong mga, pag dito, sinasalihan nga na ministry. Kumbaga, active ko naman talaga. And then, so akala ko yun na yun. Pag marami kang ginagawang ministry, pag busy ka, ganon, ano ka na talaga sa Panginoon. Pero, and then, later on, pinakita sa akin ng Panginoon na behind serving Him through the ministry, I'm really not obedient to Him because, nagre-resent ako sa mga taong nakasakit sa akin. Tapos, akala ko, hindi talaga yun okay lang yun. Yung may resentment, may unforgiveness sa puso mo, okay lang, you'll hate that person in secret, no one will know. Ganon. And then, eventually, when I started reading the Bible, na ito nga sinabi niyo dito ngayon, Pastor, na hindi mo talaga mahal ang Panginoon if you don't obey Him. So, hirap na hirap ako magmahal may pinaka-hate kasi akong tao noon. Talagang lubha akong nasaktan na parang hirap niyang patawarin. But I'm serving in the ministry with that hatred. And so, I thought I was okay. Hanggang sa, I think, God really humbled me. Pinakita niya yung galit sa puso ko, and it's His grace to open my eyes na I wasn't really obedient to Him. I can't even show love to the person, to my enemy, or to the people na nakasakit sa akin. So, yun din yung turning point ng pagka-born again ko, nung makita kong hindi pala talaga ako alam kong hindi ako Kristiyano noon because it's hard for me to really forgive somebody. It's hard for me to love somebody I hate, and questionable pa talaga yung salvation ko noon. So, yun po, parang it's not about how much we serve sa ministry, mga kapatid. Although we have to, yun naman talaga ang ating responsibilidad. But if in our hearts, we don't really obey the word of God, most especially in the area of love, we have to think twice, kung are we walking in the path of Christ. So every now and then naman, meron pa rin namang mga taong nakakasakit sa atin, but with the help of the Holy Spirit, nakakayanan nating magpatawad talaga because of Him, because of what Christ did in the cross. Yun po. Yeah, that's beautiful. That's beautiful. Totoo yun. Kahit gaano kalaki ang ginagawa natin sa ministry, kung meron pa rin disobedience. Kasi nga, pagpalagay na natin 80% ang sinusunod natin sa Kanya, 90% kahit 99%. When God requires obedience, or when God demands obedience, is a total obedience. Kailangan makita sa ating puso ang talagang pagpupursige, our best effort talaga na sundin siya. Kahit mahirap, kahit hindi natin masunod fully, pero from our hearts, nakikita ng Panginoon ang ating desire na sumunod sa Kanya, tutulungan niya tayo. And it could be a lot of challenging talaga, ang challenging circumstances and situation na kamukhang sinabi ni Pearl, lalo na in the area of forgiveness, loving those who hate us, loving those who offended us. Mahirap po yan, pero nandyan yan. Kasama yan sa pinapagawa sa atin, pinapatupad sa atin. Magpatawad, magmahal, kahit yung hindi na natin, kahit hindi sila humingi ng tawad sa atin. Mag-extend na ng forgiveness. Marami kasing pagkakataon yung naka-offend sa atin ay hindi na natin makausap, hindi na natin makaharap, or maaaring pumanaw na. We can still release ourselves from the offense of others by extending love, those who hate us, those who have offended us, by being Christ-like. Si Jesus nga ay nagpatawad, ay namatay sa mga taong galit sa Kanya na ang laki-laki ng persecution na ginawa sa Kanya. Yun nga lang, nanatili sila sa katigasan ng kanilang puso, kaya hindi nila natikman ang benepisyo ng pagkamatay ni Kristo. But Christ died for the whole world. But not everyone will benefit from the death of Jesus Christ. Kung lahat po naniwala sa Kanya,
Jesus Christ's death is sufficient for every soul na pinanganak at ipapanganak pa to be saved. But the truth is not everyone will be saved. Although yung area yon ay hindi natin kayang gawin, again nga, sinasabi, dapat siyang mamuhay ng katulad ni Hesukristo, yung mga areas na ibinigyan example ni Jesus Christ ang dapat natin gayahin. We can never be another Jesus Christ. Hindi natin perfectly makokopya at magagaya ang kanyang ginawa. But He has given us enough, and they were all declared very clearly sa Scripture kung ano ang dapat din natin gawin at gayahin sa buhay ni Kristo. Kaya importante po ang pag-aaral ng Bible, ng Scripture. Kasi dito nire-reveal ang lahat ng ating dapat gawin at hindi gawin. Okay, anyone else who has a question or something to add before we end? Ako po, Pastor. Yes, Judith. Lang po ako dito po sa sa 1 John 3-4, sabi niya dito, the repetition of this word emphasizes that those genuinely born again display the habit of obedience. Obedience results in assurance of salvation. So yun po ang ano ko po dito is kung totoo talagang na-receive mo yung salvation, kasi yung salvation isa yung nakakapag accept mo na you are born again. So ang born again is yung anak ka ng Diyos. Tapos followers ka ni Lord at servant ka ni Lord. Kaya kung talagang sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon, malalaman mo talaga diyan sa puso natin kung talagang mayroon kang love kay Lord. May love ka. Kasi ang pagsunod sa Panginoon hindi madali. Mahirap 'yun. Pero kung alam mo talaga na you are a genuine born again, alam mo talagang anak ka ng Diyos, anak ka ng Panginoon, you are the servant of God and the followers of God, gagawin yung kautusan ng Panginoon. Lalo na yung pag-share ka sa gospel, kay sabi ng kautusan diyan sa sinasabi niya dito na kung nakakakilala kayo sa akin, kailangan sumunod kayo sa akin. Kasi yung hindi ka sumusunod sa akin, hindi mo ako kilala, sabi niya doon. Parang doon din yun sa, yung sa John 15:1-10, parang ganun ba? Na hindi ko na lang i-elaborate kasi mahirap magtagalog. Hirap magtagalog yung So, ang ko dito, ang encourage ko dito, kung talagang may love tayo kay Lord, sumusunod tayo sa kautusan ng Panginoon. Simple lang ang kautusan na binibigay ni Lord sa atin. Sumunod tayo kung anong gusto niyang ipapagawa sa atin. Ang unang-unang ipapagawa lang talaga sa atin ng Panginoon is to share the gospel. Makikita mo yung mga tao ba nga blind spiritually, dead spiritually. Yun talaga ang importante. Kung anak ka ng Panginoon, sumunod ka sa utos ko. Share the gospel. Yun lang talaga, kahit lang sa mga mahal mo sa buhay, sa mga kapitbahay mo, sa kaibigan mo, yun ang katibayan mo na ikaw is yung anak ka ng Diyos, yung ano bang ibig sabihin ng ganun? Kasi dito sa 6, sabi niya, abide. This word is one of John's favorite terms for salvation. Sabi niya, the same way, Jesus' life of obedience in the Christian pattern. So, yun yung parang nakapati, yung parang ang ano ko dito, yung pagmamahal ko sa Panginoon nung save niya ako, yung na-receive ko yung salvation, yun lang talaga ang sinusunod ko, yung kautusan niya na sumunod ka sa mga gusto kong ipapagawa sa iyo. Parang ganun sa akin. Kasi na-remember ko, Pastor, when I was in darkness life, tapos na-born again po to 2008, yung kinikwento din ni Per, yung 2008, ako na-save ni Lord.
ginamit ako ng mag-share na ako sa gospel, nag-share na ako sa mga Bible study sa church 2016. Doon ko na nalalaman yung paano pag sumunod ka sa kautusan ng Panginoon. Yun lang ang pag-encourage ko na kung talagang ano tayo ng Panginoon is follow. Mapalo talaga tayo. Hindi man tayo yung ano ba yun, yung completely perfect, pero malalaman natin kung mayroon tayong pag-ibig sa Diyos. Talagang gagawin natin ang pinapagawa sa atin ni Lord. Yun lang talaga is to encourage na gawin natin. Kung nakakilala tayo sa Panginoon, gawin natin yung kautusan niya. Hindi tayo pwede na mag-disobedience. Obedience talaga tayo. Sumunod talaga tayo. Kasi anak tayo ng Diyos. Yun lang Very, po, Pastor, ang i-encourage ko. very true, very true. And we cannot be selective. Hindi natin pwedeng piliin ang gusto lang natin sundin. Kaya nga, Yes po. ang obedience ay lahat, kahit yung mahirap, Lahat po, lahat. kahit yung Kasi masakit. kapatid ka na, lahat magagawa mo na ang ipapagawa sa ni Lord. Kasi isa ka nga, nisib ka ni Lord sa karamihan ng tao sa mundo, tapos ikaw isa ka nga gisib ni Lord, tapos wala kang magagawa para kay Lord. Parang ganun ba? Born again ka, sabi mo, ako born again ako. But paano ka na born again kung hindi ka sumusunod sa kautusan ng Panginoon? Kung born again ka, kailangan, anak ka ng Diyos. Anak ka ng Diyos, kailangan servant ka ni Lord at saka followers ka ni Lord. Yun ang naintindihan ko dito, Pastor, na Yeah. kailangan sumunod talaga tayo. Hindi naman lahat ng tinatawag ng Panginoon, pero kailangan is share ka talaga sa gospel. Yun lang talaga. Hindi naman lahat tinatawag na pastor ka, evangelist ka, parang ganun ba? That's correct. Ang ibig sabihin lang dito, sumunod kayo sa kautusan ko. Yun lang talaga. Ang inutusan, love one another. Love your enemy. Parang ganun ba ang sugo ng Panginoon sa atin? Tayong mga Christian nga nasib tayo ni Lord. Yun lang po, Pastor. That's correct. Yeah. So not everyone is called to be a missionary. Not everyone is called to be a pastor. Not everyone is called to be a ministry head. But everyone of us can go out there and share the gospel and make disciples of all nations. Kasi kahit nga you're a plain housewife, you're a student, you're a worker, an employee, you're a master, you're a servant, lahat po yan ay may opportunity to go out there and make disciples of all nations. So, maaaring hindi ka makapagpatayo ng church, hindi ka makapag-lead ng malaking congregation, but you can do this in your own humble way. You can share this with your neighbor, with your children, with your families, with your friends. Okay, in small way, we can still obey the scripture. Kasi pag sinabi nga yung scripture, go out there and make disciples of all nations. Parang sabihin natin, how can I go out there? I cannot be a missionary and go to China or to India. But bibigyan ka ng opportunity to do that within your neighborhood, with your circle of friends, with your workmates. Okay, so hindi nga lahat ng platform ay pare-pareho, but ang inahanap ng Panginoon ay obedience. Obey Him even in small ways or small achievement na yun. Doon ka nilagay ng Panginoon sa neighborhood mo lang. Ikaw magsiserve, mag-share ng gospel. You don't need to go out there and be overseas missionary. Hinahanap ng Panginoon ay obedience. Beautiful. So, meron pa po. Okay. If nothing else, no one else would like to share or ask any question. It's beautiful that we have nagsama-sama tayo ngayong gabi. Pag-aralan natin talaga ang isang talagang mag-e-echo sa ating pong mga tainga, sa ating pong isipan ngayong gabi na ito ay obey, 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 obey. Sumunod, 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 sumunod. Kaya yun ang naghahanap sa atin ng Panginoon. Okay, so right after this po ay meron tayong maikling Bible studies. This is addressing po mga elders of the church, but you can stay if you want to stay and join us.
But for now, let's ask Cha to close us in prayer. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Abba Father, O Lord, thank you for this day that you have given to us, O Lord. Thank you for the opportunity that you have gathered us, O Lord. As you have said, O Lord, two or three who gathers in your name, you're in the midst of us. Lord, we praise and honor you. We thank you for being with us tonight, O Lord. Lord, we ask, O Lord, that you give us the heavenly wisdom, O Lord, the knowledge, O Lord, and the obeying hearts, O Lord, to follow your teachings, O Lord, to follow your gospel, O Lord. Lord, help us to humble ourselves, to love one another, O Lord. I know, O Lord, this is the most challenging command that you have given to us, but Lord, with you, we know we will succeed, O Lord. We know that we have a victory with you, O Lord. Lord, we thank you, O Lord, for the life of Pastor Noel, that you allowed him, O Lord, to share your teaching, O Lord, to emphasize, O Lord, how to live as a Christians, O Lord, and by obeying your words, obeying your commands, and loving one another, O Lord, and live like you, O Lord, how you live in this earth, O Lord. We might not be imitate you perfectly, O Lord, but with you in your presence, in your teachings, O Lord, we know that we will be born again, O Lord, and follow your footsteps, O Lord. Lord, thank you, O Lord, for the life of one another, O Lord, who is currently present in here, O Lord. Lord, you bless them. You pour out the blessings, O Lord. Give them a spiritual growth, O Lord. And for them to use this in every sentence of their lives, O Lord, whenever they need it most, O Lord, to have a spiritual battle, O Lord, what's going on in their lives, O Lord. We know, O Lord, with your words, with the gospels, O Lord, we have the power to be succeed in these trials, O Lord. Lord, you protect and guide everyone, O Lord, in here. And Lord, we ask for your protection, O Lord, for your for providing us what we need, O Lord, while temporarily living here on earth, O Lord. We all ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Man, beautiful prayer. Thanks, Cha. Thank you. Thanks, everyone, for joining us tonight. And those in the leadership or sa amin pong nasa eldership ng DOCC. We have a short Bible study, but those who are willing to join, you're free to join. Hallelujah. Okay, everyone, we have a short Bible study. So sa mga namumuno po sa church ay importante ang inahabilin sa atin ng Panginoon. Whether in what capacity you're leading in the church, lalo na po ang mga elders ay hinahanap ng Panginoon ang mga bagay na ito na sinasabi doon sa 1 Peter 5:1 to 4. Okay. So to the elders among you, ang mga namumuno po, nagtuturo, nagbabahagi, nangangalaga ng mga tupa, whether you're leading a Bible study, you're in the ministry, you're an elder, you're a pastor. Ang sinasabi po ni Peter na hinahanap sa atin is to, sabi nga dito, to the elders among you. Kamu na i-share natin nga pala. Sorry, wala yung ano ko. Atin pong 3 verses ang i-share natin ngayong gabi. Okay. So kinakausap po to the elders among you. So tayo pong mga namumuno sa church, ang hinahanap ng Panginoon ay be shepherds of God's flock. Alagaan daw po natin ang mga tupa na hinabilin sa atin. So kaya nga po tayo nasa church ay para
para may mga tupa tayong aalagaan. Yun ay inahabilin sa atin ng Panginoon. Importante po na malaman natin na God, the way God rules in the church is by delegated authority. Ibig sabihin po ng delegated authority ay binigay niya ang lahat ng gusto niyang ipagawa, pangangasiwa, pamamalakad, authority sa mga taong namumuno sa church. So we cannot get direct direction from Jesus Christ kung ano ang dapat gawin. Okay, so may mga bagay tayong dapat i-set up, i-organize, planuhin sa church. Ang lahat ng bagay, lahat daw pong 'yon ay kailangan sa ikabubuti ng shepherd, sa ikabubuti ng miyembro ng church na iniwan sa ating pangangailaga. Na iniwan sa atin sa atin para alagaan natin, watching over them. Okay? Kaya ang sabi, be shepherds of God's flock. Ang shepherd po ay yung nag-aalaga, nagbabantay, iniingatan ang flock o member of the church. Okay? Lahat po silang yan ay hindi natin pinili. Kung hindi sabi, they are under our care and we have to watch over them. Okay? Ngayon, pagka tinanggap natin ang posisyon na yun in eldership or namumuno sa church, kailangan malaman natin yon, gawin natin ang mga bagay na yon kung tinanggap natin ang posisyon that we are willing. Okay? Hindi dapat napilitan. Kaya ang sabi, not because you must. So kung talagang ipinagkaloob sa atin ang posisyon na yun at tinanggap natin ang buong buo, then kailangan we should be willing to shepherd God's flock. Ang lahat ng yan ay ibinigay sa atin para alagaan sila. Okay? So ang hinahanap po sa atin ay hindi tayo nag-aalaga sa kanila because meron tayong gustong makita o gustong kapalit sa ating pong ginagawa. Are we getting that? Because we want to be paid, we want to be honored, we want to be compensated. Or maaari ring sinabi na kung tayo'y manggagawa sa church, lalong-lalo na po ang mga elders, we should not be involved in any dishonest schemes. Hindi yung mga bagay na hindi maganda na para makinabang tayo. We should never be involved in any form of we should not be partners with deeds of darkness. Okay? So kailangan po ang buhay natin ay totoo. Hindi nangungubli tayo at may tinatago tayong mga bagay. Kasi marami dito mga bagay, maraming mga involved sa church that are still involved in dishonest business, fraud, or mga pamumuhay na hindi totoo para sila ay yumaman o maging tanyag. So, elders should not be pursuing any dishonest gain para magkaroon sila ng kapakinabangan. Ang dapat hinahanap sa atin ay eager to serve. Yan, ang mga elders ay kailangan eager to serve. Kaya nga, ang tawag sa atin, isa pang magandang title ng mga leaders of the church is servant leaders. You are leaders, but in your heart, you're willing to serve. Okay? Ito po ang isang importante. Hindi dahil leader ka, sila po ay ma-manipulate mo or kokontrolin mo. Kaya ang sabi, the elder should not be lording it over those entrusted to you. Hindi ibig sabihin, lahat ng gusto mo mangyari ay kailangan ipagawa mo sila kahit wala na sa sinasabi ng Biblia, wala na sa mandate ng iyong posisyon. Okay? Not lording it over those entrusted to you. Ibig sabihin, you should rule with love, consideration,
gentleness, and humility. Hindi porket ikaw ay elder, hindi porket ikaw ay pastor, sila lang ay utos-utusan mo. Bagamat ganun nga ang nangyayari dahil very submissive sila, mataas ang pagtingin sa iyo, mataas ang paggalang sa iyo, they will do whatever you want them to do. Pero may warning dito si Peter na serve as because you're willing, not because you must, hindi ka napipilitan, and that you have the eagerness to serve, not lording it over. Ibig sabihin, wag natin silang sasamantalahin, aabusuhin, at ipapangalandakan natin ang titulo natin, ang title natin. At dapat, sa kabila ng lahat na yon, ang sinasabi dito ay be examples to the flock. Be good example. So, a leader, an elder, should not only give direction, should not only give commands, should not only get people to submit. Ang importante po, maging example sila sa flock. Be example in obedience, in humility, in love, consideration, in forgiveness. Okay? Dapat yan ay nakikita sa mga namumuno sa mga namumuno sa church. So, paano natin sila mapapasunod kung tayo ay hindi natin ginagawa ang ating mga tinuturo o hinihingi sa kanila? How can we ask them to join prayer meetings? How can we ask them to join Bible studies? How can we ask them to read the Word of God? And we ourselves are not doing those things. Wala tayong personal devotions, wala tayong worship time, hindi natin sinasaliksik ang Biblia na kamukha na nire-require natin sa kanila. Kailangan po 'yon mangunang gawin natin sa ating buhay. Be examples to the flock. Hindi lamang in the area of spirituality, be examples to the flock as being a husband, a good wife, a good mother, a good father, a good daughter, and a good son. Yun po, kung anong posisyon natin nang tayo ay tinatawagin sa ministry. Yun po lahat ng bagay na yon ay dapat maging ehemplo tayo. Maganda ang example. Kasi nga, when the chief shepherd appears, sino po yung chief shepherd? That is Jesus Christ. So we are shepherds and we have a chief shepherd, and that is Jesus Christ. Lahat po tayo ay dapat nagsasubmit sa Kanya. Kasi ibinigay nga niya ang Kanyang authority via delegated scheme. Ibig sabihin, lahat ng kinikilos natin is delegated authority from the chief shepherd, and that is Jesus Christ. He will appear one day. He will return. Okay? And we will give an account to Him. So sana lahat tayo, pag humarap kay Kristo, pagdating ng araw, after we've done all the ministry works, that we will receive crown or rewards from Him that will never fade away. Kaya nga, why would we be involved in dishonest gain? Yan. Kung tatanggap naman tayo ng crown of glory that will never fade away. Yung mga dishonest gain naman ay mga worldly things lang, worldly schemes na panandalian lamang. And it will only give us temporary pleasures. Okay? So, ang elder po kailangan ay hindi bossy, not lording it over, but being good examples to the flock. Yan. So wala po tayong papagawa na hindi natin ginagawa. Whether in serving, in leadership, or submission. Dapat tayo muna ang unang gumagawa noon. Kasi nga, ang sabi sa Hebrews po, obey those who rule over you. Yon. Ang congregation ay hinahanap naman ng Panginoon na mag-submit sa mga namumuno.
Bakit sila mamumuno? Bakit sila magsasubmit sa mga namumuno kung ang namumuno sa iyo ay ginagampanan niya ang kanyang role as watcher of your soul o sila ang nagbabantay ng iyong kaluluwa. Ang ibig sabihin, binabantayan nila ikaw para ikaw ay magkaroon ng mga spiritual feedings para maging totoo ang iyong pagiging Kristiyano. Tutulungan nila na ang iyong kaluluwa ay tama lamang. Ibig sabihin, hindi naman kaluluwa lamang, kundi yung buo mong pagkatao. Kaya nga sinabi, they watch out for your souls because your souls are those, yung parte ng buhay mo na nagko-connect talaga sa Panginoon. So souls in the scripture could be, minsan na nagpapalit-palit, souls or spirit. So we have bodies and we have spirit or souls na yun po ang nagko-connect sa atin sa Panginoon. So yun po ang unang binabantayan sa atin ng ating po mga leaders. They see to it that we have a right connection with God, we have the right spiritual feedings, that we are obeying God, na balang araw we will all give an account to God. Okay? Dapat sa kanila ay sumunod nga sa atin, ay sumunod tayo po ay dapat sumunod sa leaders na in doing so, we are giving them with joy. We are giving them joy, not with grief. Napakahirap po na mamuno kung ang mga nasa congregation, na tinuturuan natin at sineshepherd natin ay nagbibigay pa sa atin ng problema. They are not submissive. Pag hindi submissive, ang nangyayari, ang natitikman po ng leaders ay grief, kalungkutan. Yan, grief. Kasi nga, pagka ganun ang nangyari, the whole church would suffer. Kaya nga, sabi, that would be unprofitable for you. Kung walang obedience, kung walang humility sa loob ng church, kaya doon nagkakaroon ng envy, ng jealousy, ng rebellion, ng division. So kailangan po ang mga tao ay igalang ang mga namumuno na ang kanilang inaasikaso ay ang paglago mo sa Panginoon. They watch out for your souls. Okay? At ang isa pang hinahanap sa mga elders o namumuno sa church ay doon ikinuwento doon sa Acts. Ito, basahin natin yung Acts. Okay. So the 12 gathered all the disciples together and said, "It would not be right for us to neglect the ministry of the Word of God in order to wait on tables." Ang nangyayari po kasi noon, ang elders, ang mga leaders, ang nag-aasikaso pa na para ng mga pagkain, ng mga bagay na mga basic needs ng mga miyembro. Ang sabi nila ay kailangan humanap sila ng mga taong pwedeng gumawa na noon. Yung paghahanda ng pagkain, na maiinom, para maging maginhawa ang mga tao after the service. So, on verse 3, ang sabi, "Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom." Yan. So, kailangan yung mga elders ay marunong pumili ng mga taong karapat-dapat na maglingkod, na gawin ang mga bagay na yon. So this is challenging po kung ang church ay maliit at kulang ng workers. Kaya kailangan natin talagang magdasal at humingi sa Panginoon, itaas sa Panginoon ang bagay na ito. Kasi nga, ang elders or mga leaders of the church ay kailangan ng atensyon nila ay doon lamang sa prayer and the ministry of the word. This is very challenging po, lalo na sa DOCC. Ngayon yung mga kasama natin, siguro sa ibang church, you're not experiencing shortness of workers, but if the church is small, ang mga leaders ngayon, ang mga elders ngayon ay nagkukulang na ng oras para sila ay magkaroon ng prayer time o makapag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi anong ginagawa nila? They wait on tables. Ibig sabihin, ang inaasikaso nila kung anong kakainin, kung anong iinumin ng mga tao. Okay? And that is what's happening po sa mga
kulang ang workers. So, elders should be praying for the na magpadala ang Panginoon ng mga additional workers kasi elders should be involved in prayers and the ministry of the word. Now, not everyone po ay meron ng capacity na magturo or mangaral from the pulpit, but in the area of prayers, yan po ay dapat na kayang-kayang gampanan ng sinumang elder. Okay. Elders should be prayerful. Very prayerful. Kasi maraming pangailangan ng church na mapupuno lamang ito at ang Panginoon lamang ang magsusupply sa atin. So, yan po ang hinahanap sa prayer, sa elders, not lording it over, willing to serve, hindi napipilitan, at not involved in dishonest gains, maging yan ay sa trabaho or sa anumang association na ating sinasalihan. It should not be dishonest. It's something that is honorable unto God, something that is not immoral or illegal, and we should be prayerful. Ito tong areang to. So wala pong hindi pwedeng maging prayerful. Okay? Lahat tayo ay may kapasidad na magdasal. It doesn't have to be na naging mahaba at napakaganda ng iyong mga words sa iyong pagdarasal, but everyone should aim to be prayerful. Kailangan madasalin ang isang namumuno sa church. Kasi nangangahulugan yon na lahat ng bagay ay idunudulog mo sa Panginoon, hinihingi mo ang tulong sa Kanya, at naging completely dependent ka sa Kanya. Prayer is an expression of complete dependence on God. Kasi nga, kahit gaano ka tayo skillful, gaano tayo ka-educated, mataas ang pinag-aralan natin, at nilguide nga tayo sa ministry, we cannot still be victorious kung wala ang Panginoon. Kaya nga sabi, apart from Him, we cannot achieve anything. Okay, kaya nga po, ito lang ang maikling encouragement at exhortation sa ating po mga elders, those involved in the ministry, leaders of the church, na ang mga bagay na ito ay pag-ingatan natin maigi. Okay, so meron pong question or any addition sa ating pong maikling pag-aaral ngayong gabi tungkol sa mga namumuno sa church? Okay, so silence po again is our yan po ang nangangahulugan sa atin na ang lahat po ay malinaw. So, if you're not involved in the ministry po, ipagdasal natin po ang mga namumuno sa atin na ang kanilang pakay sa church ay magsilbi, hindi dahil napipilitan. Sila po ay prayerful and they should not be involved in anything unhealthy, ungodly, anything po na ikahihiya at magiging marka nila. Kaya nga sabi, kailangan blameless ang mga nasa leadership. Blameless po, hindi ibig sabihin ay sinless. Kung hindi, wala dapat makitang kapintasan sa mga namumuno. It does not mean perfection. Kundi nakikita po ang mga bagay na dapat niyang iwasan sa buhay, sa kanyang pamumuhay, sa kanyang pagtatrabaho, whether that's secular job, kung siya po ay namamasukan, or sa loob ng church. So nothing dishonest from within us, from ourselves. Okay. So again, wala na po kayong question. Anything to add? Pinag-aralan natin ngayong gabi. Ganun po. Wala na po, Pastor. Ganun po. So let's close in prayer. Lord, we thank you for the reminders, Lord, a brief moment na itinilaga mo sa mga namumuno sa church, those who are involved in eldership and ministry heads, na
We should, Lord, be shepherds of your flock that you have entrusted to us. Allow us, Lord, na mamuno, manguna, mag-alaga sa kanila because we're willing and we're not lording it over them. Hindi namin sila sasamantalahin sa aming mga otoridad na para gawin ang mga bagay na mapasunod sila in a domineering or manipulative way. That all these things po sa aming pong paglilingkod ay maging humble kami, maging good examples to the flock. We should not be involved in anything, Lord, that will displease you, that will cause shame or embarrassment sa amin. Because you want your leaders, servants, workers in the church to be good examples to the flock. Lahat po ng aming involvement, whether inside the church or outside the church, will not cause dishonor unto your name and also dishonor to the church. Help us, Lord, na maging prayerful. Kasi nadinig namin ngayong gabi, Lord, elders should be prayerful and be involved, be interested, be occupied in the ministry of the word. So hindi naman po lahat sa amin ay meron ng area or meron ng gifts sa areang ito. There could be at proper time that these things will happen. But all of us can be prayerful. Yun po ang hinahanap mo sa mga namumuno ng church. Lahat ay pinapagdasal, dinadalangin sa iyo, hinihingi ng lakas, ng guidance, and ng wisdom para ang iyong flock, ang iyong mga tupa na ipinagkatiwala mo sa amin by delegated authority ay magampanan namin ng wasto at naayon sa iyong kagustuhan, hindi sa kagustuhan namin. So help us, Lord, to be mindful that we are serving the chief shepherd who will one day appear and that you will reward our works. So yun po ang asikasuhin namin, Lord. We look forward to the day wherein we will present ourselves unto you and give an account to all the ministry works we are doing. Help us, Lord, in this area, in humility, total dependence on you, and the love for the congregation. Help us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Thank you.